paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Seryosong bagay na dapat tinutupad, lalo na kung ito'y kahilingan ng isang taong mamamatay na. Ngayong gabi, buksan natin ang isa na namang kwento ng hiwaga, misteryo at kababalaghan na ating pamamagatang huling habilin sa isa na namang gabi ng lagi. Lumen, anak, halika. Lumapit ka sa akin. May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo. Halika. Hirap na ako, anak. Alam ko, hindi na ako magtatagal. Nay, huwag kayong magsalita na ganyan. Mabubuhay pa kayo. Hindi kayo mamamatay. Magkakasama pa tayo. Kami na magiging apo ninyo. Anak, gusto kong makita ang aking magiging apo. Gusto ko siyang
kasama. Gusto ko siyang alagaan. Pero ilang sandali na lang, mawawala na ako. Kaya may ipakikiusap ako sa iyo, anak. Sana tuparin mo. Inay. Kapag namatay ako, wag mong ipalilibing ang aking bangka. Ay, dahil sa loob ng 13 araw, ay muli akong magbabalik. Ano bang sinasabi ninyo? Gawin mo lang yung sinabi ko. Gawin mo. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Huwag na. Nay. Nakausap ko na si Kapitan. Sabi niya, kailangan na nating may palibing agad ang bangkay ng inay. Narding. Hindi mo siya ipine-imbalsa mo. At ilang araw na siyang nakaburol. Kaya medyo iba na ang amoy. Nangangamba na si Kapitan na baka makasama ito sa kalusugan ng mga tao. Pero may habili ng inay na dapat kong sundin, Narding. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Sa kanyang huling habilin? Lumen, ang namatay na ay hindi na maaaring pang makabalik. Wala na ang inay. Patay na siya. At imposible ang sinasabi niyang mabubuhay pa siya. Hindi totoo yun. Pero Narding... Bigyan na natin siya ng katahimikan. Ipalibing na natin ang bangkay ng inay sa lalong madaling panahon. Halika na, Lumen. Nag-uuwian ang mga tao. Mauna na lang kayo. Dito na muna ako. Narding, Susunod na lang ako. ang mabuti pa samahan mo na lang yung asawa mo. Mauna na ako. Mabuti pa nga ho, Inay. O, Lumen, paano? Maiwan ko na kayo ni Narding. Sige ho, Nanay Gloria. Salamat ho sa pakikiramay. Diyan na kayo. Sige po. Lumen, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero dapat lang ang ginawa natin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Lumen. Pakiramdam ko, parang gusto kong magsisi sa pagpayag kong ipalibing ang inay. Paano kung totoo yung sinabi niya na magbabalik siya? Paano, Narding? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim.
Malalim na ang gabi. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Baka makasama sa anak natin yan. Isa pa, kabuanan mo na ngayon. Ang inay na naman ba? Lagi ko siya naaalala, Darting. Kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. At ako, konsensya ako. Kalimutan mo na. Ano man ang iniisip mo, tama lang ang ginawa natin. Namatay siya. Kaya dapat lang naihatid natin siya sa huling hantungan. At ayoko ring isipin ng mga tao na nasisiraan na tayo ng ulo. Lalo ka na, Lumen. Tama na. Halika na. Malalim na ang gabi. Pahinga na tayo. Sige. Hayaan mo. Bukas, dadalawin natin ang puntod ng inay. At sabay tayong hihingi ng tawad sa kanya. Kung hindi man natin sinunod ang kanyang huling habilin. Dinalaw ka mo nyo ang puntod ni Purita. Oho, Lolo. Ganun ba? Sarap ng kape. Ayaw mo talaga. Tapos na ho ako eh. Alam nyo, Lo? Nag-aalala ako kay Lumin. Nag-aalala sa ano? Sa masyado niyang pag-iisip. Baka ho makasama sa kalagayan niya. Alam niyo naman na, malapit ng mga anak ang asawa ko. Hindi ba 13 araw na bukas mula nang mamatay si Purita? Oho. Kung sana sinunod niyo ang habili niya, wala sana kayong problema ngayon. Lolo, ano hong ibig niyong sabihin? Malaking pagkakamali ang nagawa ninyo, Nanding. Napakalaki. Ha? Lolo Mando? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit hindi mo tinupad ang piling ko? Bakit? Lapasan ka! Sinuway mo ang utos ko! Sinuway mo! Lumen! Lumen, gising! Lumen! Narding? Nananaginip ka. Ang inay. Napanaginipan ko siya. Napanaginipan ko. Galit na galit siya sa akin at... Diyos ko. Parang totoo. Panaginip lang yun. Lagi mo kasi siyang iniisip eh. Pero Narding... Kalimutan mo na yun. Tara, matulog na ulit tayo. Halika, yayakapin kita. Narding. Oh, bakit? Ang tiyan ko, masakit. Ha? Oh. Rico. Nako. Baka manganganak ka na. Ang sakit.
Teka, sandali. Tatawagin ko ang hilot na si Nana Inding. Bilisan mo! Wala ako! Aray ko! Nakabalik na ako. 13 araw. Wala nang ako ay mamatay. Salamat. Buhay na ako. At makakasama ko ng aking anak at ang aking apo. Teka. Bakit ang dilim? Wala akong makita. Ang sikip. Bakit hindi ako makakilos? Nahihirapan akong uminga. Ano ito? Ataol? Nasa loob ako ng ataol. Hindi. Kailangan makalabas ako dito. Kailangan buksan ko ito. Hindi ko mabuksan. Hindi ko kaya. Inilimig nila ako. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Lumin! Palabasin mo ako dito! Lumin! Tulungan mo ako! Nagbalik si Polita tulad ng kanyang ability. Muli siyang nabuhay. Muli rin kaya siyang mamamatay. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyon, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.
ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Ibiniling ito sa anak na si Lumen na huwag ipalibing ang kanyang bangkake. Ngunit, hindi ito sinunod ng anak. Gabi sa sementeryo, may nagaganap na kababalaghan. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin sa isa na naman Gabi ng Lagi. Sige. Irin mo pa. Konti na lang. Sige. Haya na. Malapit na. Isa na lang. Sige. Babae ang anak mo, Lumen. Babae! Terebong. Oh,
Ang cute talaga ng apo ko, manang-mana sa lola. Ang bango-bango pa. Ay, naku! Ayan, humiyak na. Baka nagugutom na ho, nanay. Oo. Akin na ho. Padididahin ko muna. Teka. Ayan. Akin na ho. Dahan-dahan. Oo. Yan. Ang cute talaga. Gutom na nga ho talaga. Ay, siya nga pala, no? Maalala ko kagabi. Alin ho, nay? Abay, nakakakilabot ang alulong ng mga aso, pati yung kahol nila. Ha? Ay, siguro hindi mo lang napansin kasi ngayon nanganganak ka. Pero nako, ako'y talagang kinilabutan. Pakiramdam ko kasi, may kababalaghang nangyari. Sarap talagang magnganga. Tao po. Magandang umaga po. May tao. Parang kilala kong boses Ayaw. na yun, ha? Parang si Mando to. May ibang tumuloy. si Mando nga. Napansin mo rin palang nangyayari kagabi, Mando. 50 taon nang nakararaan, Peryong. Tandang-tanda ko pa. 50 taon nang maganap ang kababalagang yon dito sa baryo natin. Ano sa palagay mo? Tumabi ka muna. Luluwa ako, tungang ako. Naganap na muli, Mando. Ang ibig mong sabihin, nakabalik siya. Kung totoong naisalin sa kanya ni Matias ang kanyang kapangyarihan, maaari. Pero, paano? Anong paano? Kung nabuhay siya, anong gagawin niya? Wala. Pero, malagit na pa ako. Kung nabuhay man si Porita, tiyak din ang kanyang magiging kamatayan. At mananatili na siya sa kanyang libingan habang panahon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lolo Perejo? Dayan, Apo. Bakit? Ano pong ginagawa niyo? Naganganga. Di ba nakikita? Oo nga po eh. Ay, nako. Bakit? Napabuntong hininga kayo. Siguro may malalim kayong iniisip. Hindi naman. Ay, si Mang Mando po. Nasaan po siya? Nakaalis na kanina pa. Ano pong sadya niya sa inyo? Isang mahalagang bagay. Mahalagang bagay? Oo. Tungkol sa nangyari at maaari pang mangyari sa lugar natin. Ano pong ibig niyo sabihin? Sana'y mali ang kutob namin. Dahil nangangamba ko sa maaaring mangyari. Huwag sanang magkatotoo, Dayan.
pagtangtod ng inay. Ano? Lumen, bakit? Bakit? Inay? Hindi mo ginawa ang sinabi ko sa'yo. Pinatay mo ko. Ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw! Hindi! 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 Panaginip. Napanaginipan ko na naman ang inay. Ang anak ko. Bakit wala siya sa tabi ko? Ang umiiyak na yun. Boses ng anak ko yun. Pero paano? Sino maglalabas sa kanya? Tulog na tulog si Nartin. Baka ang nanay Gloria. Baka narito siya. Ang mabuti pa, lumabas ako ng kwarto. Tama, titignan ko kung bakit umiiyak ang anak ko. Ano ba namang aso yun? Nakakikilabot ang alulong. Ang anak ko, bakit iyak ng iyak? Gutom na siguro. Ang nanay talaga, hindi na lang ako ginising para magpadede ako. Ay, kawawa naman ang anak ko. Wala naman sila dito sa salas. Baka bumaba. Titignan ko sa may binitana. Nasa ibaba na. Bubuksan kong bintana. Nay, baka nagugutom na si baby. Pakiakit na lang ho dito. Bakit ho ba nandiyan kayo sa ibaba? Baka humahamugan siya. Baka magkasakit yung... Ano? Oh, Diyos ko! Hindi! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ayan. Nagkakamalay na siya. Lumen? Ano nangyari? Nagsisigaw ka at nawalan ka ng malay tao kagabi. Oo nga. Bakit ba? Ano ba nangyari, Lumen? Nanay Gloria, Narding, si Inay, nakita ko siya kagabi sa ibaba at kalong-kalong niyang anak ko. Tulog na tulog si baby sa tabi ko nang marinig ko ang pagsigaw mo. Baka naman nananaginip ka lang. Imposible! Kitang-kita ko siya, Nanay Gloria, at hindi ako maaaring magkamali. Anak. Totoo, Nay. May hawak pa siya bulaklak habang kinakantahan niya si baby. Ito ba ang sinasabi mo? Yan. Ang bulaklak na yan. Yan nga. Akong may dala nito. Bigay ko sa apo ko. Oo. Nananaginip ka lang at hindi totoo ang nakita mo. Wala na ang inay. Patay na siya. At ang patay ay hindi na maaaring makabalik pa. Hindi kailanman, Lumen.
sinungaling ka sa kanya, Narding. Abay, pati ako ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam, inay. Yung bulaklak na yun, saan galing? Nang magising ako, nakita ko na nakaipit yun sa suot na lampi ng anak ko. Ano? Nay, baka nga totoo na nagbalik si Inay Purita. Baka nagmumulto siya. Dahil hindi ginawa ni Lumen ang kanyang huling habilin. At natatakot ako, Inay. Ha? Natatakot ako. Anak! Maayos mo nga itong nganga ko. Nalagyan ko na ng apog. Babalot ko rito sa dahon ng ito. Diyan ka pala, Narding. Ano dahilan at napadalaw ka? Nasabi ho kasi sa akin ni Nanay na galing dito si Lolo. Bakit ho? Ano ho bang sinadya niya sa inyo? Tungkol kay Purita. Ha? Bakit, Narding? May nangyayari ba? Lolo Peryong. Huwag mo na sagutin. Hindi na kailangang nararamdaman ko na sa iyong kilos at pananalita. Ayoko hong maniwala. Pero maging ako, kakaiba ang nararamdaman ko. Hindi patatahimikin ng Purita si Lumen, Narding. Pati na rin ikaw. Lolo. At maaaring... Maaaring ano? Mapahamak ang iyong anak o ang iyong asawa. Hindi. Pero may paraan para hindi mangyari yun. Anong paraan? Gawin mong sasabihin ko sa iyo. At tiyak, makaliligtas sa tiyak na kapahamakan ng pamilya mo. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Ong Muyan. Isinulat ni Maynard Landito Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!
paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sa palagay niyo, Lo, gagawin kaya ni Mang Narding yung sinabi niyo? Kung gusto nilang matahimik, gawin nila. Paano kung hindi? Maaaring mamatay si Lumen o ang anak nila. Lolo? Ipagdasal natin na sana huwag mangyari yun. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng kanyang mag-ina.
Rosaryo na naman kayo, Nanay. Oo, halika. Sabayan mo ako. Sige po. Ano ho ba ipagdarasal natin, Nanay? Ipagdasal natin ang kaluluwa ng iyong inay. Simulan na ho natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bigla lumakas ang hangin, ay. Ay, namatay yung apoy ng kandila. Sisindihan ko ho ulit. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ko kayang hadlangan. Ano yan? Bakit? Ay, Inay Gloria! Si Inay! oh, Diyos ko! Hindi! Inay, baka naman ho, guni-guni nyo lang nakita nyo. Hindi. Dalawa kami nakakita sa kanya. Imposibleng guni-guni lang yon. Totoo yun. Nakita namin siya. Nagmumulto ang inay. Nagbalik siya, Narding. Nagbalik si Purita. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ang nanay mo, Narding. At halos paulit-ulit pa rin niyang sinasabi ang kanyang nakita. Lolo, Kinausap mo na ba si Lumen tungkol sa sinabi sa iyo ni Pariyong? hindi pa ho. Oh, bakit pinatatagal mo pa? Naghahanap lang ho ako ng magandang pagkakataon. Hindi ko kasi alam kung paano siya kakausapin na madali niya maunawaan. Wala ka ng panahon, Narding. Katulad ng sinabi sa iyo ni Insyong, nakaamba ang panganib sa iyong mag-ina. At kung hindi ka kikilos ngayon, baka magsisi ka. Lolo, Gawin mo na. Hukayin mo ang bangkay ni Purita at sunugin bago maging huli ang lahat. Lolo, gising. Lolo, hindi ako makatulog. Ano ba naman na po? Ang sarap ng tulog nang i-istorbo ka. Kasi ang iingay ng mga aso sa labas. Anong gusto mo? Patigilin ko sila. Di naman yun yung ibig ko sabihin. Ano? Kinakabahan ako. Kinikilabutan ako. Bakit? Sumili po kayo sa labas. Pagmasdan niyo yung buwan. Aba, kulay dugo at nalalambungan ng mga itim na ulap. Katulad dito noon ng mamatay ang asawa ni Matias na si Caridad. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Si Lumen, baka napahamak na siya. Baka pinatay na siya ni Purita. Ano ho? ano ba nangyayari at iyak na iyak si baby? Kawawa naman. Halika na, anak. Oh, tahan na. Nasaan kaya si Lumen? Bakit iniwan niya tong bata dito sa kwarto? Baka nasa kusina at inihanda ang mga pangangailangan ni baby. Lumen! Bilisan mo na dyan! Baka magkakabag na itong si baby sa kakaiyak. Lumen! Nasaan na kaya ang babaeng yun? Ano yun?
Si Lumen! Ang asawa ko! Siya ang sumisigaw na yun! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sino kaya itong makakatuke? Nay! Lolo! Buksan niyo ang pinto! Masinandeng. Ay, sandali, andyan na! Lolo! Oh, Nandeng, bakit? Lolo! Tulungan niyo ako! Oh. Si Lumen! Nawawala! Ano? Saan naman siya pupunta? Hindi ko alam eh. Bilisan niyo! Ha? Hanapin natin ang asawa ko! Baka mapahamak siya! Pakiusap, Lolo! Hanapin natin siya! Bilisan niyo, Lolo. Oo, eto nga't pagod na ako sa pagmamadali eh. Saan ba naman kasi pumunta yung asawa mong yun? Gabi na umalis pa. Lo, hindi ho siya umalis. Ano? Di ba sabi mo'y nawawala? Oo, pero malakas ang kutob ko. May kumuha sa kanya. Ano? Narinig ko siyang sumigaw. At paglabas ko, nakita ko mga nahulog na kagamitan. At mga basag na baso sa sahig. Si Purita. Lolo? Siyang kumuha sa asawa mo. Ha? Hindi! Anak, ito ang kabayaran sa ginawa mo. Buhay ko, katumbas ng buhay mo. Kamatayan ko, kamatayan mo. Magkakasama na tayong dalawa. Sige, patulog ka muna. Dahil kukunin ko pa ang aking apo upang sabay ko na kayong patayin at ilibing dito sa aking puntod. Kailangan ko ito. Lolo? Bakit ho? Nasa panganib sila. Kailangan ko silang tulungan. Ano po? Oo, Diana. Hindi ko ito nagawa noon. Kaya kailangan kong gawin ngayon. Hindi na dapat pang maulit ang nangyari kay Caridad. Tutulungan ko sila laban kay Purita. Baka mapahamak kayo, Lo. Matanda na ako. At kung magkatotoo man ang sinabi mo, kung buhay ko man ang magiging kapalit ng lahat ng ito, malugod kong tatanggapin. Lo. Matiya ko lang ang kaligtasan ni Lumen at ng kanyang anak at magwakas ang kahibangan ni Purita. Magtagumpay kaya si Perio sa kanyang balak na gawin upang matulungan sina Lumen. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-apat na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huli ang
piling sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyon, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Ong Muyan. Isinulat ni Maynard Laticho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City.
Gabi ng Lagi! Tutulog na ang baby. Ay, naku. Ano kaya nangyayari sa kanila? Hindi mawala-wala ang kaba ko. Ay, sana iligtas sila at malayo sa kapahamakan. Bakit ba kasi nangyayari ito eh? Ay, biglang lumakas ang hangin. Biglang lumamig. Kumusta, Gloria? Ano? Purita! Salamat sa pag-aruga mo sa aking apo. Pero kailangan ko na siyang kunin. Ay, hindi. Huwag ka lalapit. Umalis ka. Wala kang magagawa laban sa akin. Kaya ibigay mo na sa akin ang aking apo. Ayoko! Hindi mo siya maaaring kunin! Akin na! Kailangan makatakbo ko ng malayo. Kailangan ilayo ko ang apo ko. Hindi ka makalalayo sa akin. Susundan kita kahit saan ka magpunta, Gloria! O Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sige! Takbo! Iligtas mo kami. Diyos ko po, iligtas mo kami sa kapunan dilim na ito. Iligtas mo kami, Diyos ko! Kailangang magmadali ako. At sana hindi pa huli ang lahat. Sana abutan ko pa sila ng buhay. Bilis, Lolo. Doon tayo. Si Nanding at Mando. Sila nga. Pagod na talaga. Tiisin niyo, Lolo. Mando, Nanding, sandali lang. Si Peryong. Lolo Peryong. Salamat at nakita ko kayo. Hinahanap po namin si Lumen. Nawawala ho siya. Kanina pa kami nag-iikot. Pero hindi namin siya matagpo. Mando, dapat alam mo na ito. Peryong? Si Purita, siyang maaaring tumangay kay Lumen. At isa lang ang lugar na maaari niyang pagdalhan sa kanya. Saan, Lolo Peryong? Sa sementeryo. Kung saan nakalibing ang bangkay ni Purita. Doon natin siya matatagpuan. Wala na siya. Natakasan ko na siya. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Apo. Tahan na. Ligtas na tayo. Wala na ang Lola Purita mo. Diyan ka nagkakamali, Gloria. Purita! Hindi ka na makaliligtas ngayon. Umaangat ako sa lupa. Hindi! At mamamatay ka! Yan ang bagay sa'yo. Pero humahanga ako sa'yo. Dahil kahit ibinalagad ko ang katawan mo sa pamamagitan ng aking taglay na kapangyarihan, nagawa mo pa rin iiwas ang apo ko. Sinangga mo ang iyong katawan upang hindi siya tumama sa lupa. Magaling. Tama ang ginawa mo. Dahil ako lang ang may karapatang kumitil sa kanyang buhay, kasabay ng kanyang ina. Kampan ako ng dilim na magpaparusa sa mga katulad mong hangal. Hindi ka magtatagumpay. Hangal ka, Gloria! Kasalanan mo kung bakit ka namatay. Hangal ka!
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ayun si Lumen! Sa ibabaw ng puntod ni Inay Purita! Sige, bilisan niyo. Bilisan niyo. Lumen! Asawa ko! Buhay pa siya. Buhay pa. Buhay pa. Salamat at buhay ka. Salamat. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Gawin na natin ang nararapat bago pa siya makabalik dito. Nadeng, kunin mo ang pala. Hukayin na natin ang libingan ni Purita at sunugin ang kanyang bangkay. And iyon ang kanyang ginagamit upang manatili sa mundo ng mga buhay. Kailangang putulin natin yun. Daliin natin. Nadeng. Iwan mo muna yan. Ilayo mo muna dito si Lumen. Bumalik ka lang kaagad para gawin natin ang dapat natin gawin. Akin na yung pala. Heto. Sige na. Umalis na kayo. Lola Peryong. Lumen, tayo na. Sige na. Mando. Ay. Simulan na natin ang paghuhukay sa kanyang puntod. Peryong. Dito ka na muna at huwag kang alis dito. Pero Narding... May kailangan kaming gawin para matapos na nangyayaring ito at magwakas na ang kasamaan ni Inay Purita. Mag-iingat kayo. Huwag mo kaming alalahanin. Magdasal ka na lang na sana magtagumpay kami sa aming gagawin. Huwag ka nang umiyak, Apo. Dahil ilang sandali na lang matatapos na ang paghihirap mo. Magkakasama-sama tayo maligaya ng iyong ina. Babalik na tayo sa aking libingan kung saan magsasama-sama ang ating mga katawan lupa at ang ating mga kaluluwa. Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nag-aalala ako sa pwedeng mangyari. Paano kung hindi magtagumpay si Narding sa gagawin nila? Paano kung mapahamak sila? Dapat ba ako magsisi sa ginawa ko? Dahil hindi ko sinunod ang habilin ni Inay? Tama ba ang naging desisyon ko? Pero, hindi. Tama ang ginawa ko. Patay na si Inay. Kaya dapat lang na mailibing na siya. Dapat na siya mamahinga. Dahil baka nilulukuban lang siya ng itim na kapangyarihan upang lalong makapaghasik ng lagim sa mga tao. Alam ko, hindi kami papapayaan ng Diyos. Tutulungan niya kami na mapuksa ang kasamaang lumulukob sa kaluluwa ni Inay.
Kasiyahan na, Apo. Malapit na tayo sa lugar kung saan tayo magsasama-sama. At ipinangangako ko sa iyo, sa pupuntahan natin, hindi ka naluluha. Magiging masaya na tayo kasama ng iyong ina. Sige, bilis pa. Konti na lang. Oh. Ayan na. Ayan na ang kanyang katawan. Oh, sige. Magtulong-tulong na tayo. Ayan. Kunti na lang. Ayan. Buksin na natin ang kanyang katawan. Tungkapin mo. Sige pa. Ayan. Ako, babaho. Sige, buhusan nyo na ng gasolina. Ako na. Sige, buhusan mo. Ito, pasporo. Sindihan na natin. Anong ginagawa nyo? Si Purita. Dala niya ang inyong anak. Katapusan na ng kahibangan mo, Purita. Sige, Narding. Sindihan mo na! Sige na! Tuluyan na kayang magwakas ang kasamaan ni Purita. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Ong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, tiniis ni Lolo Mando at Larding ang pagod sa paghahanap kay Lumen hanggang sa makasalubong nila si Lolo Pelyong sa sementeryo. Doon sila humantong upang hukayin ang puntod ni Purita. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huli Habilin sa isa na naman gabi ng lagi. Sindihan mo na, Narding. Sindihan mo. Narding, ang bata. Saluhin mo! Nasalo mo. Nasalo mo, Narding. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Salamat! Gloria yan ah. Ano kaya nangyayari sa kanya? Mga kasama! Oy! Pagtulungan natin buhatin ang bangkay ni Aling Gloria. Ay, Dali natin sa bahay nila. O sige, buhatin natin! Kawawa naman. Sigurado, mabibigla ang kanyang pamilya kapag nalaman ito. Ay, uwa, lalo na si Mang Mando. Bilisan na natin. Dali. Ingatan nyo ang bangkay ni Aling Gloria. Tuloy-tuloy tayo. Tapos na. Wala na siya, Lumen.
Ligtas na kayo. Malapit na tayo sa bahay. Salamat. Nakauwi tayong lahat ng matiwasay at walang napahamak sa atin. Ha? Lolo, ano yun? Bakit may mga tao sa bahay natin? Oo nga. Bilisan nyo. Bigla akong kinabahan eh. Oy, narito na si Namang Mando! Ano nangyayari dito? Mando, Narding, ano? Lito, bakit? Alam meron, bakit maraming tao? Si Aling Gloria. Ano ang nanay? Nasaan siya? Natagpuan namin siyang patay sa may gilid ng daan. Ha? Agad namin siyang dinala dito sa bahay niyo. Hindi! Oh, Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aling Lumen, nakikiramay ho ako. Salamat, Dayan. Nasaan ho ba si Mang Narding? Nasa labas. Kausap si Lolo Mando. Mukhang seryosong pag-uusap nila. Ako ang pinag-uusapan nila, Dayan. Ha? Ako at ang inay. Aling Lumen? Si inay ang pumatay kay Nanay Gloria. Anak niya ako. Kaya alam ko, aminin man nila sa hindi, may sama sila na loob sa akin. Baka pakiramdam nilang yun. Di nyo naman kagustuhan yung nangyari. Di ba nanganib ka rin naman? Kayo nung anak mo. Kaya, imposible na sumama ang loob nila sa'yo. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mula na makita nilang bangkay ni Inay Gloria, hindi na nila ako kinakausap? At masama ang tingin nila sa akin. Hindi naman ako manhid para hindi ko malaman kung anong nasa loob nila. Pero hindi ko sila masisisi. Kadugo ko ang kumitil sa buhay ng aking biyanan. Kaya karapatin nilang magalit sa akin. Pero wag din nila ako sisisihin sa gagawin ko. Oh, bakit to? Anong gagawin nyo? Anong balak nyo? Pagkatapos ng libing ni Inay Gloria, aalis ako. Kasama ng anak ko. At kalilimutan ko ng bayang ito. Tama na itong gagawin natin, anak. Dahil hindi ko maatim na patuloy nila akong konsensyahin sa pagkamatay ng Lola Gloria mo. Kaya magpapakalayo-layo tayo. Kalilimutan natin ang lugar nito. At mamumuhay tayo ng tahimik at walang iniisip na ano pa man. Lumen? Bella? Saan ka pupunta? Bakit narito ka sa terminal ng bus? Dala mo pa yung anak mo. Ha? Wala. Sige, teka ka na. Lumen! Sandali! Tuloy-tuloy nang umalis. Hindi na lumingon. Saan kaya siya pupunta? Danteng, naihatid na natin sa kanyang huling hantungan ng nanay mo. Kaya wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Tayo na. Oo, Lolo. Teka, si Lumen. Ha? Hindi ba katabi natin siya kanina? Baka umuna na po. Ba,
Mamando! Oh, Pelang. Si Lumino, nakita ko nagmamadali sumakay ng bus. May dalang mga gamit. Kasama ko apo nyo. Ano? Saan sila pupunta? Saan pupunta ang aking mag-ina? Saan? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nandeng, mabuti dumating ka na. Si Lumen at ang apo ko. Nakita mo ba sila? Nandeng? Hindi ko na sila inabutan, Tay. Ha? May nakakita sa kanila. Sumakay daw ng bus patungong Maynila. At nakausap ko rin si Dayan. At sinabi niya sa akin na binalak na yun ni Lumen habang nakaburo lang nanay. Ano? Bakit hindi niya pinigilan? At bakit hindi niya sinabi sa akin? Pinigilan po niya. Pero nagmatigas daw ang asawa ko at pinakiusapan siyang huwag sabihin sa atin ang kanyang plano. Hindi. Bakit niya ginawa yun? Dahil akala niya galit tayo sa kanya. Inisip niyang siya ang sinisisi natin sa pagkamatay ng inay. Mali ang iniisip niya. Dahil ang totoo, tayong nakikiramdam sa kanya. Tayong nag-iisip na baka siyang galit sa atin. Dahil sinulog natin ang bangkay ng kanyang ina. Lolo, paano na? Anong gagawin ko? Nandeng, hanapin mo sila. Kahit saan. Ibalik mo sila rito. Ibalik mo si Lumen at ang apo ko. Mahigit isang buwan na. Pero hindi pa rin bumabalik si Nardeng. Isa lang ang ibig sabihin yan, Peryong. Hindi pa natatagpuan ang kanyang mag-ina. Hindi ko akalain na sa ganito hahantungan lahat. Dahil lang sa kasakiman, naganap ang lahat ng ito. Peryong, magmula kay Matias, ang lolo ni Lumen, ang taong nagtakwil sa Diyos at sumamba sa kampo ng kadiliman at naghangad ng itim na kapangyarihan sa kagustuhang matakasan ng kamatayan. At si Caridad, na hindi sinunod ang kanyang habilin, na huwag siyang ilibing dahil siya magbabalik sa loob ng 13 araw at nabigo. Dahilan upang patayin niya ang kanyang asawa. At saksi tayo sa mga nangyari sa buhay nila. Sana'y matapos ng lahat at huwag na magpatuloy pa sa kanilang susunod na henerasyon. Sana'y natuldo ko na ang lagim na dulot ng kapangyarihan ng itim. Sana nga. At wala nang muli pang mag-iiwan sa ang kanila ng huling habilin. Mayroon namang taong nag-abilin sa iyo.
na pinamagataw. Huling habilin sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Omuyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.